at Dubai Airport Terminal 1 right now para sunduin ng client natin na nagmula sa Pilipinas. So, nakakatawa kasi meron na siyang employer dito sa United Arab Emirates. At I think, na-offload na rin si ate kasi akala nga ng mga employer na pag binigyan ka ng employment visa is ganun-ganun na lang yun. Na employment visa, ticket, pagkatapos walang offload. So, this time, hindi ganun yun na pag binigyan ka lang ng employment visa pagkatapos may ticket ka papunta din sa United Arab Emirates at nasa Pilipinas ka. No, no, no! So, kailangan talaga ng OWA, OEC, PIDOS, verified contract dito sa Philippine Consulate. So, itong client natin na pupuntahan natin ngayon or susunduin natin, is tatanungin natin kung paano tayo nakita, kamusta yung service natin, at kung na-offload na ba talaga siya, at ano yung naramdaman niya kasi sobrang nakakalungkot naman talaga yung ma-upload, diba? So, lika, puntahan natin siya, kakaland lang niya dito sa Dubai Airport, Terminal 1. So, let's go! So, finally, guys, nandito na rin po yung client natin. Welcome po sa Dubai! Guys, finally, nandito na rin si Miss Anna Lea sa United Arab Emirates. So, welcome po sa Dubai, Miss Anna Lea. So, kamusta naman po ang biyahe niyo? Ang flight ko is okay naman, on time naman, as well dun sa pagbibigay ng documents ng CIL. So, I'm thankful sa kanila sa pag-assist as well sa assistance din ng kanilang tie-up agency here in Dubai. Yes! Thank you so much. Yeah. So, ano po ba ang kwento ng pagiging OFW? Ngayon pa lang kayo pala magiging OFW o naging OFW na po kayo before? Before I was OFW but I was tourist. And then I was offload twice. And then in this times I became an OFW to release my offload experience. Pero grabe, 2 beses na-upload. Yes. Bakit? Ano po yung nangyari nung unang beses na na-upload kayo? Unang best upload is yung wala pong dokumento from the embassy and relatives. Then the second one, I became an Expo 2020 to attend, but they are still looking for the relatives embassy, something like that. Totoo naman yung mga AOS, nangangalapan kayo niyan. So sabi niyo po kanina, ex-OFW na kayo, bago kayo mag-tourist. No, tourist, then here po dito, nag-working as a tourist. Yan. And doon pala, lahat nakikita. Ano mga problema nating mga Filipino na akala natin pa nag-tourist tayo sa ibang bansa, pas naganap tayo ng trabaho, walang record sa immigration. Hindi. Alam nila na hindi tayo umuwi ng Pilipinas. Yes, correct. Pagkatapos, actually, pwede ka namang mag-travel as a tourist, to be honest Pero yun is talagang pag ikaw ay talagang stable na sa Pinas. May business ka na talaga. I have a business, talaga po. pero hindi nila inano. So, siguro nagkataon na mahigpit yung immigration. katapatan ko. Oo. And then, anong klaseng business po ba meron kayo? I have my water refilling station. Siguro doon hindi siya ganun ka-convince na babalik ako. As a matter of fact, I work in Abu Dhabi for 10 years. 10 years. Yeah. So yun talaga. So hindi parang sinabi ni immigration na hindi talaga kapanipaniwala. Yeah. Kasi nga nag-tourist ka na dati, pagkatapos nung nag-tourist ka, naghanap ka ng trabaho, pas ngayon uulitin mo ulit ang pangalawang pagkakamali, di ba? But hindi dapat kasi I was excited for the Expo 2020. Talagang travel lang po ba yung gagawin niyo doon? Yes, travel talaga. Okay. Sad to say. Na-offload. Pero ano yung naramdaman niyo nung unang offload at nung pangalawang offload? Grabe, double dead yun. Double dead nga Sir? Because of the expenses, so sobrang sad. So, kasi pinaghirapan mo yung pera. And yun. Ganon. Walang refund sa visa, walang refund din sa ticket, or kung meron mang refund, napakadalang yung refund din sa ticket. Especially pag nandun ka na kasi sa counter. Wala. Check-in ka na Same day pagkatapos, pagka-check-in mo, sa immigration dun ka kasi offload, kaya yung problema. But this time, paano nyo po kami nakita? My colleague, Aryan, contacted the agency from Dubai Consulate, I think. Yes po. Then, that's the start. Then, yun. Wow. Pero ang tanong dyan, paano nyo po nakita yung trabaho nyo?
My ex-manager, Mr. Errol, he is my co-worker, and I was working online from Philippines, work from home. Okay po. Then they decide me to get me up again in Dubai. This is my first time in Dubai actually. This is your first time in Dubai. Sa Abu Dhabi po kayo, sabi mo nakaraan. Wow! So, grabe. At least, siguro, napakagaling niya talagang trabahador kasi nga or employee or staff kasi nga kinuha siya ulit ng kanyang dating manager niya sa ibang company. Syempre sabi niyo Abu Dhabi. Yung 10 years po yun. Yes. Wow. At ngayon, ano po yung magiging trabaho niyo doon? I work as a logistics pricing supervisor. So ngayon po, same, yes. So actually, mga logistics ito, mga bigatin ko. So ngayon, syempre, ang tagal niyo rin sa Pilipinas. Yes. 5 years. 5 years kayo parang nag-for good. For good, actually, for good nga talagang tawag doon. Ayun nga, let's say, bakit ba ganun? Nagpo-for good ang mga nagiging ex-OFW. Pagkatapos gusto ulit bumalik sa ibang bansa. Bakit? Kasi yung natin, to be honest, kahit ang dami na nating naipon because of the family, sobrang babait ng mga Pilipino, andot nauubos. Kaya nga, bakit kaya ganun sa Pilipinas, no? Yeah. Parang kahit madami kang pera, napakamahal ng mga bilihin, no? Hindi, lalo na kung nanggaling ka dito sa United Arab Emirates, na try mo talaga dito magtrabaho, mafe-feel mo talaga na yung safety. Yeah. No? Yung dito, yung mga murang bilihin, kahit sabihin mo yung iPhone, 100,000 yung kaya mong bilhin dito. Pero pag sa Pinas, parang hirap i-release yung 100,000. No? Pero parang dito, okay, sige, 2 sweldo ko lang yun. Hindi, reality. No? So, ayun, kaya ako hindi ko pa na-try mag-OFW, bakasyon pala, pero pag nag-bakasyon ko, parang grabe, ang mahal ng mga bilihin. Tapos parang tayo mga Filipino, naging bakasyonan na lang natin ng Pilipinas. Baligtad. Baligtad talaga. Pero, nito, na ngayong ngayong legal lahat ng ginawa natin documents. So, syempre may OWA, may OEC, may PIDOS. Nung papunta kayo sa immigration, yan, kinabahan pa rin ba kayo? Hindi na because all papers na naka-declare doon, I have it. So, hindi na ako kinabahan doon. So, meron lang konting interview. So, kung anong question, yun pala yung sasabihin ko. Kung anong question, yun lang ang sasagot. Wag nang magsasalita ng paliwanag kasi doon sila makakakuha ng idea na itatanong pa sa'yo. Hindi, sa kapag na-upload ka na nakalagay dyan, tourist visa with affidavit of support or working visa with OEC. So, yun na lang yung dapat mo talaga i-comply. So, si ate, kinumply na niya yung working visa with OEC. Kasi, yung ibang mga Filipino po ang ginagawa pa, gusto pa ulit, kunyari na-upload papunta dito, gusto pang mag-try mag-cross country. Yeah, diba? And never try that, na mag-cross country. Kasi baka ma-upload na naman at mapunta ko sa red list. Oo, saka sobrang dami nyo ng upload, saka sayang ang pera pag gawin. Pero this time, mashallah. So, ano naman po yung mga tinanong sa inyo ngayon? Sa immigration? Ang tinanong lang sa akin is as per dun sa papel na pinilaban ko, paano ko nakita si Lightspeed, Crown, and sino bumili ng ticket ko, and how long yung contract ko, yun lang. Ayun lang po. Kasi pag nakita nila na may OEC ka na, talagang there's no way to upload ka na Kasi talagang legal na yung ginagawa natin. At alam nyo ba, na sobrang hirap ngayon ng tourist visa dito. Nababalitaan nyo from the Philippines din, no? Hindi lang sa immigration ngayon sa atin, papunta dito. Yung approval pa ng visa. So, pati yung ganun, mahirap. Pag nandito ka na, naka-tourist visa ka, mag-exit ka, minsan, pag lubas ka, nare-reject mo yung visa. So, ang kagandahan sa ginawa natin na pag-process ng legal way, syempre,
hindi na magpapa-verify si ate, may OEC na eh. Yes, of course. May OWA. Pagkatapos ang pinakamaganda dito, meron na siya employment visa. Hindi na siya problema na, yung visa ko. Mag-exit, something Yeah. like that. Hindi saka, ganyan yung problema natin mga tourists dati dito eh. Na pag nakahanap ko ng trabaho, hindi mo alam kung talagang pinaprocess nila ang visa mo. Yeah. Pero dahil dyan, si ate, naging smooth lahat ng process. Yeah, At very smooth po, no? Ano po yung naramdaman niyo pagdating niyo sa Dubai? Yeah. Very happy. Tapos, normal din naman kasi I've been in Abu Dhabi. So, yung mga amoy, okay lang din. Sanay na. So, wala na ka ba? wala nang kaba po. Mare-recommend niyo po ba yung company namin sa Yes, pag-process? of course. So, this is my first time and I was so happy na ang galing talaga. From the beginning, updates, si Mr. Kuya Roel, always update and hindi mo ako pinabayaan and lahat ng papers, gano'n. So, magaling. And I recommend ABA Agency. Yes, yeah. As well, the CAL, their tie-up company in the Philippines. Yes, so kasi guys, ayun yung kagandahan kasi sa agency namin dito na may agency dito, Documents Clearing Services sa UAE na mag-a-assist sa iyo pag-process ng documents sa Philippine Consulate. Pagkatapos, pagdating sa Pilipinas, may mag-a-assist pa sa'yo na recruitment agency namin. Kasi yung iba naman talaga, sa Pilipinas lang nila nakilala, pas wala mag-a-assist dito. So minsan, pabalik-balik ang employer doon sa consulate, which is yun yung kinaiinis nila na pag tinanong si guard, iba, pag pinapasok, iba, pagkatapos, iba pa rin. So ilang beses babalik hanggang... Actually, parang twice lang kami bumalik sa consulate. Yung una is yung pag-submit, then yung pangalawa is yung pagkuha. Yes. So, parang talagang meant to be. Hindi, totoo naman. Talagang magaling ang ABA Agency. Yeah, so thank you so much po. Very on time. And welcome to Dubai, UAE! Yes, so sana po maging okay kayo dito. Yes. And any problem kasi dahil kami ang agency nyo, you have to contact us din. Yes. So, sige po, balitaan na nyo kami and for sure napagod kayo sa biyahe. Yeah. Yes, 9 hours. 9 hours. Sige po, thank you. Thank you, bye-bye. Guys, so nandito na si ate sa kanyang tutuluyan pero hinahanap pa natin ang kanyang landlady po ba yun? Hindi. Friend ko. Kaibigan niya talaga. Okay. So, hanapan natin si ate. Sige po, thank you so much po. Bye-bye.